So bago tayo magpasimula, tayo muna ay manalangin sa Diyos. Amang Diyos na nasa langit, ikaw po ang Diyos na dakila, Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami dumudulong sa inyo sa hapong ito upang hilingin na pagpalain niyo po Panginoon ang iyong mga salita. Pagpalain mo rin ang internet, ang YouTube, ang Facebook, ang Himpapawid. Pagpalain mo yung lahat na tagapanood, tagapakinig natin. Lord, pukawin mo ang isip at puso ng bawat isa. Gisingin mo po, Panginoon. Sa pamagitan ng iyong mga salita, hindi ko ang malaking pagkilos ng Espiritu ng Diyos sa hapong ito. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Palapakan natin si Lord. So yung title natin ngayon ay Katuruan tungkol sa kautusan ng Panginoon. Dito sa Mateo chapter 5 verse 17 hanggang verse 20. Mateo chapter 5 verse 17 verse 20. Sunod-sunod na verse po yan. Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Na madaling salita, hindi na parito si Kristo para pawalang bisa ang kautusan, kundi para tuparin. Ganapin yung kautusan at mga propeta. Hindi niya pinawalang bisa yun, kautusan at propeta. Kundi na parito siya para tuparin ang mga yun. Sabi dito, sa 18, tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa. Mawala man ang langit at ang lupa. Ngunit ang isang tuldok o kulit man ang kautusan ay hindi mawalan ng bisa hanggat hindi natupad ang lahat. Sabi ng Lord, tandaan ninyo. Maglaho man ang langit at lupa. Mawala man ang langit at lupa. Ngunit ang isang tuldok o kulit man ng kautusan ay hindi mawalan ng bisa hanggat di natutupad ang lahat. Yan ang sabi ng Panginoon. Sa 19, kahit sino mang nagpawalang bisa sa kalititang bahagi ng mga ito at magturo ng gayon sa mga tao ay maging pinakamababa sa kaharian ng langit. Yung mapawalang bisa sa kalititang bahagi nito. Magturo ng gayon sa mga tao ay maging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ngunit ang sumunod sa kautusan at magturo sa mga tao na tuparin ng mga yun ay maging dakila sa kaharian ng langit. Nasa bagong tipan tayo. Kasi ang kautusan, nasa lumang tipan yan. Nasa bagong tipan tayo. Ibig sabihin, pinag-aaralan pa rin ang bagong tipan. Kaya yung kautusan ay hindi pinawalang bisa. Kundi ginanap ni Kristo, tinupad ni Kristo sa bagong tipan. Amen. Hindi yan pinawalang bisa. Kundi isinagawa ni Kristo, tinupad ni Kristo. Kaya kung tanungin natin si Kristo, may mga tao kasi na wala na daw kautusan. Kung tatanungin natin si Kristo, naparito siya para tuparin ang kautusan. Amen? Kaya mahalaga na ang mas paniwalaan natin ay ang ating Panginoon. Hindi ang kahit sino-sino lang na mga ngaral. Ngunit ang sumusunod sa kautusan at magturo sa mga tao na tuparin iyon ay maging dakila sa kaharian ng langit. Sa 20, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod niyo sa kalooban ng Diyos ay katulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at pariseo, hindi kayo makapasok sa kaharian ng langit. Ano ba itong karakter ng mga tagapagturo ng kautusan? Ito sila yung mga eskriba. Noong panahon na yun, yung mga eskriba, mga tagapagbantay ng hari yun. Kapag nagkamali ang hari, silang nagkukorek sa hari. At mga pariseo. Mga mahigpit na tagapagturo ng kautusan, mga pariseo. Sila yung pinagkatiwalaan ng Diyos ng kautusan para magturo sa mga tao. Kaya nung dumating si Kristo, kinalaban nila si Kristo. Hindi nila pinalawalaan ng Panginoon. Sila pang nagpapatay sa Panginoon eh. Amen? Kaya, alam mo ba yung mga
iskriba o mga tagapagtulong ko sa mga pariseo, sila yung mga mapagkunwari, sabi ng Panginoon. Hindi tapat sa Diyos. Hindi totoo sa Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, kung ang pagsunod nyo sa kalooban Diyos, tulad ng mga pariseo at mga iskriba, hindi kayo makapasok sa kaharian ng langit. Kasi sila ay mapagkunwari. Pakitang tao. Maka Diyos, pero hindi sumusunod sa Diyos. Hindi tapat sa Diyos. Hindi totoo sa Diyos. Kaya, huwag natin silang tularan. Amen. Huwag natin tularan yung pagkukunwari. Maging totoo tayo. Maging tapat tayo sa Diyos. Amen. Alam ng Panginoon yung karakter nila. Huwag daw silang tularan. Kasi, ang tumulad sa kanila ay hindi makapasok sa kaharian ng langit. Ayaw ng Panginoon yung pagkukunwari. Ayaw ng Panginoon yung hindi tapat. Ayaw ng Panginoon yung hindi totoo sa Kanya. Ang gusto ng Lord, maging tapat tayo sa Kanya. Maging totoo tayo sa Kanya. Amin ba ba? Amen. Yun ang nais ng Diyos. Kasi siya tapat, siya totoo. Kaya dapat tayong mga anak ng Diyos, tayong mga lingkod ng Diyos, tapat din sa Kanya at totoo din sa Kanya. Amin ba? Yan ang nais ng Diyos para sa atin na mga anak niya. Amen. Ayaw ng Panginoon yung sumusunod ka sa Kanya na nagkukunwari ka, maka-Diyos ka, ngunit ang totoo, hindi naman pala. Ayaw ng Diyos na hindi tayo tapat sa Kanya. Hindi tayo totoo sa Kanya. Ayaw ng Panginoon ganon. Amen. Ang gusto ng Diyos, maging totoo tayo sa Kanya. Amen. Dito sa Roma, chapter 7, verse 7, verse 13. Roma, chapter 7, verse 7 hanggang verse 13. Sunod-sunod pa rin na verse. Ang ibig sabihin nito ay, ang kautusan ay masama. Hindi. Sabi ni Pablo. Kasi siya sumulat ito. Hindi masama ang kautusan. Ang kautusan ay banal, matuwid, at banal na banal ang kautusan kasi ang kautusan ay salita ng Diyos. Amin ba? Hindi masama ang kautusan. Ang kautusan ay mabuti at banal. Kaya lamang, kung hindi dahil sa kautusan, hindi ko sana nalaman kung ano ang kasalanan. Kung hindi dahil sa kautusan, hindi niya na-realize kung ano yung kasalanan. O hindi niya nalaman kung ano yung kasalanan. Ang kautusan kasi ang nagsasabi kung ano yung kasalanan. Amen. Hindi ko sana nalaman kung paano pagnasaan ng pag-ari ng iba o sa ibang pag-iimbot. Kasi nasa kautusan yan, huwag mong pagnasaan ng pag-ari ng iba. Huwag mong pag-imbutan ang pag-aari ng iba. O lalo na yung pag-aari ng Diyos. Amen. Kasalanan sa Diyos. Yung pagnasaan mo yung pag-aari ng iba. O pag-imbutan mo ang pag-aari ng iba. O lalo na yung pag-aari ng Diyos. Kundi dahil sinasabi ng kautusan. Kaya kautusan na nagsasabi, huwag kang mag-imbot. Walang mapag-imbot na mapapasok sa langit. Pinatunayan niya ni Saul na mapag-imbot. Napahamak Saul, si Ahas, si Akab, na mapag-imbot. Si Ananias saka sa pera na mapag-imbot ay namatay na maaga. Amen. Huwag mong paglasaan ng pag-ari ng iba. Ngunit dahil sa utos, ang loob ko ay napukaw sa kasalanan. Ang lahat ng uri ng kasakiman. So, dahil sa utos, napukaw ang kasalanan. Nagising sa kasalanan. Nalaman niya ang kasalanan. Amen. Amen po ba? Kung wala ang utos, hindi mo makikilala ang kasalanan. Kaya dahil sa utos, nakilala niya ang kasalanan. Napukaw ang kasalanan. Nagising, na-realize niya kasalanan pala yung ginagawa niya. Amen. Dahil sa utos. Kaya, magpasalamat tayo sa utos ng Panginoon. Kasi, ang kautosan ng Lord mahalaga. Ito yung nagpapakilala sa atin ng mabuti. Ito yung nagpapakilala sa atin ng kasamaan ng tao. Amen. Kung wala ang utos, hindi natin malaman kung ano gagawin natin.
Amen po ba? Ito yung gumag-guide sa atin papunta sa Diyos, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sapagkat walang kasalanan kung walang kautusan. Wala daw kasalanan kung walang kautusan, kasi ang kasalanan, ang kautusan na nagpapakilala ng mabuti at masama. Amen. Noong unay, namuhay ako na walang kautusan. Si Pablo nagsasalita dito. Noong una daw namuhay siya na walang kautusan. Ganon din tayo. Nung wala pa tayo sa Panginoon, namuhay tayo na walang kautusan. Namuhay tayo sa gusto natin, sa paraan natin, sa mga ginagawa natin. Doon tayo namumuhay. Wala kasi tayong kautusan at sinusunod. Amin mo ba? Ganon si Pablo. Noong una namuhay ako na walang kautusan. Ganon din tayo. Namuhay tayo na walang kautusan, walang sinusunod na batas. Ngunit nung dumating ang utos, nabuhay ang kasalanan. Nung dumating ang utos, nabuhay ang kasalanan. Amin mo ba? Nakita mo kung anong klase ng buhay meron ka dahil may utos na dumating sa'yo. Amen. Yan ang ibig sabihin yan. Nabuhay ang kasalanan. Kaya nga, ang kautusan ay banal. At ang bawat utos ay banal. Matuwid at mabuti. Ang kautusan banal. At ang bawat utos banal, matuwid, mabuti. Ang ibig bang sabihin nito ay nagdudulot sa akin ng kamatayan ng mabuting bagay. Sabi ni Pablo, hindi ang kasalanan ang pumapatay sa akin. Amen. Ang kasalanan ang pumapatay sa tao. Nagpapahamak sa kaluluwa ng tao ang kasalanan. Yung pagsuway. Yung rebellion. Amen. Yung hindi pagsunod sa rebellion yan. Lalo't alam mo na yung aral ng Panginoon. Lalo't alam mo na yung utos ng Diyos. Hindi mo pa sinusunod. Ibig sabihin yan, sumusuway ka, nagrebelde ka. Amen. Kasi alam mo na eh. Kahit sa ang aspito, kahit sa batas ng gobyerno, pag alam mo na yung mga batas, tapos sinusuway mo, para kang nagre-rebelde. Kasi alam mo na eh. Para kang lumalaban. Ang kasalanan ang pumapatay sa akin. Sa pamagitan ng mabuting bagay, nangyari ito upang may pakita kung gaano ang kasalanan. Pinapaalam ng kautusan kung gaano ang kasalanan. At upang mahayag sa pamagitan ng kautusan, hinahayag ng kautusan kung ano yung kasalanan. Na ang kasalanan ay talagang napakasama. Sabi diyan. Ang kasalanan talaga napakasama. Diablo talaga ang kasalanan. Ang pagsuway. Amin ba ba? Ang kasalanan talagang napakasama. Kasi ito yung pumapatay sa kaluluwa natin. Ito yung nagdadala sa atin sa kapahamakan. Ito yung magdadala sa atin sa impyerno. Yung kasalanan. Napakasama ng kasalanan. Nag-aaral tayo tungkol sa kautusan ng Panginoon. Ang kautusan ay nasa lumang tipan. Sa panahon ni Moises. Pero nasa bagong tipan pa rin siya. Ang sabi na iba, wala nang kautusan. Pero hindi totoo yun. Kasi kung walang utos, paano natin makikilala ang Diyos? Paano natin masunod ang Panginoon kung walang utos? Amen. Kaya napaka-importante ng utos. Ito yung ating gabay para magtagumpay tayo. Ito yung araw natin, ito yung kumpas natin para malaman natin ang kalooban ng Diyos. Ito yung gabay natin para makilala natin yung mabuti at masama sa pamagitan ng kautusan ng Panginoon. Santiago chapter 2 verse 10 hanggang verse 11. Santiago chapter 2 verse 10 hanggang verse 11. Ang lumalabag sa utos, kahit tumupad sa iba pa, lumalabag sa buong kautusan. Nasa bagong tipan na yan. Kapag nilabag mo daw ang isang utos,
Kahit tinupad mo pa yung iba, nilabag mo yung buong kautusan. Ibig sabihin, napaka-stricto ng kautusan. Napaka-stricto ng Diyos. Kasi, nilabag mo yung isa, tinupad mo yung iba, lumabag ka sa buong kautusan. Nilabag mo yung buong kautusan. Bawat individual na kautusan ay mahalaga na dapat sundin. Amen. Bawat bahagi ng kautusan ay napaka-importante sa tao na dapat sundin ng tao. Hindi dapat binabaliwala. Sapagkat ang Diyos ang nagsabing, huwag kang mangalunya. Siya rin ang nagsabing, huwag kang papatay. Kung hindi ka naman nangalunya, kung pumapatay ka naman, nilabag mo ang buong kautusan. Amen. Ibig sabihin, dapat huwag ka mangalunya, huwag ka rin papatay. Paras mong sundin dapat. Ngunit, hindi ka pumapatay, nangalunya ka naman, sinusuway mo yung iba, sinusunod mo yung iba, kasalanan pa rin. Kasi bawal ang pumatay, bawal din ang mga lunya. Amen. Dapat para sundin. Kaya lang, sinusunod mo yung isa sinusuway mo, nakasala ka sa buong kautusan. Amen. Nakuha ba natin mga kapatid? Dapat parehas na sundin. Lumabag ka sa isang utos, kahit tinupad mo ang iba, lumabag ka sa buong kautusan. Sinabi ng Diyos, huwag kang mangalunya, huwag kang papatay. Kahit hindi ka nga papatay, nangalunya ka naman. Sinira mo pa rin ang kautusan. O nilabag mo pa rin. Sumuway ka pa rin. Amen. Dito sa unang Juan, chapter 3, verse 4 hanggang verse 8. Ang bawat nagkasala, lumalabag sa kautusan ng Diyos. Ang bawat na po nagkasala ay lumabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalan ay paglabag sa kautusan. Alaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan at siya'y walang kasalanan. Si Kristo lamang makapagpapawi ng kasalanan kasi wala siyang kasalanan. Siya ay perfect Diyos sa nagkatawan tao. Kaya sila ang may karapatang alisin ang kasalanan, pawiin ang kasalanan natin. Ang nanatili sa Kanya, hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Kaya mahalaga yung pananatili sa Panginoon. I-practice natin yung tayo nanatili sa Panginoon. Huwag pa bago-bago. Ang sino mang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakilala sa Kanya. Ang sino man daw nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakilala sa Kanya. Mga anak, sabi diyan, huwag kayong palinlang kanino man. Ang sino mang gumagawa ng matuwid ay matuwid tulad ni Kristo. Sait ang nagpatuloy sa pagkakasala ay kampo ng diablo. Masakit. Ang nagpatuloy sa pagkakasala ay kampo ng diablo. Kasi pag anak ka ng Diyos, dapat hindi ka nagpapatuloy sa pagkakasala. Kung nagkulang ka man, nagkasala ka man, humingi ka agad ng tawad sa Diyos. Huwag mo yan matanim sa puso mo ang kasalanan. Amen. Kasi mayroong konsiderasyon ng Panginoon sa 1 John 1:9. Kung nagkulang ka, nagkasala ka, ipahayag mo agad sa Diyos. Aminin mo kagad. Lord, nagkasala ako. Patawarin mo ako. Kasi ang Diyos, banal, matuwid. Kaya niya tayong patawarin kung tayo nagkasala. Amin mo ba? Huwag mo kayaan magkaugat sa puso mo ang kasalanan. Huwag mo kayaan tumigas sa puso mo dahil sa kasalanan. Huwag mong pabayaan ang buhay mo na mataniman ang kasalanan ng iyong puso. Amen. Magpahayag agad ng kasalanan. Mag-amin agad. Humingi agad ng tawad sa Diyos. Huwag mo ngayaan na magkaugat ang kasalanan diyan sa puso mo. Ang Diyos kasi nagpapatawad. Yan ang sabi ng Biblia.
Kaya may mga tao rin sabi, hindi na ako mapatawad sa aking kasalanan. Walang kasalanan hindi kayang patawarin ng Diyos. Kahit 1,000 pa yung pinatay mo, kaya kang patawarin ng Diyos kung magsisi ka sa kasalanan mo. Amen mo ba? Kung totoong pagsisisi, kaya kang patawarin ng Diyos. Dahil ang Diyos ay mapagpatawad ng Diyos. Amen mo ba? Kung mayroong totoong pagsisisi, ang Diyos handang magpatawad. Ang nagpatuloy sa pagkasala ay kampo ng dyablo. Kasi alam mo na yung aral, bakit ka pa nagpapatuloy sa pagkasala? Alam mo na yung utos, bakit ka pa nagpapatuloy sa pagkasala? Kasi ang nagpatuloy sa pagkasala, kampo ng dyablo. Sapagkat sa simula pa'y nakasala ng dyablo, kaya naparito ang anak ng Diyos, naparito si Kristo upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Yung pagsuway, wasakin niya. Yung rebellion, wawasakin niya. Amin po ba? Sana maging bukas yung ating paninig, ang ating puso sa salita ng Diyos. At intindihin natin maigi ang ipinapangaral sa atin. Amen. Amen po ba? Naparito si Kristo para wasakin ang gawa ng dyablo. Amen. Hindi siya pumunta dito para mamasyal. May purpose ang pagparito ng Panginoon sa mundong ibabaw upang pawiin ang kasalanan natin, upang wasakin ang lahat ng gawa ng dyablo sa buhay natin. Yung rebellion, wasakin. Yung pagsuway, wasakin ng Panginoon. Amen po ba? Yan ang kanyang purpose ng pagparito sa salimutan, para wasakin ang kasalanan sa buhay ng tao. Amen. Kaya mahalaga na pumayag tayo na mawasak ang gawa ng dyablo sa buhay natin. Amin mo ba? Kailangan natin yung humility, pagpapakumbaba sa Panginoon. Pag-amin na tayo nagkulang, pag-amin na tayo nagkasala sa Diyos. Kaya napakahalaga niyan. Amen. Amen. Romans chapter 3 verse 28 hanggang 31. Kung gayon maliwanag na sa pamagitan ng panampalataya, itinuring na matuwid ang tao. Maliwanag daw. Na sa pamagitan ng panampalataya, itinuring na matuwid ang tao. At hindi sa pamagitan ng pagtupad sa kautusan. Kasi iba ang linya ng panampalataya, nagpapatuwid dito sa tao. At iba naman ang linya ng kautusan. Amen. Ang linya ng kautusan, ipaalam sa atin ang kasalanan. Ipaalam sa atin ang mabuti, ipaalam sa atin ang kasalanan. Amin ba ba? Yan ang linya ng kautusan. At ang linya ng panampalataya, ito yung nagpapatuwid sa atin sa paningin ng Diyos. Ang linya naman ng kautusan, ipaalam sa atin ang kasalanan, ipaalam sa atin yung mabuti. Amin ba ba? Ito yung nagtuturo sa atin kung paano natin maabot ang kalooban ng Diyos. Yung kautusan. Ang Diyos, Diyos lamang ba ng mga Hudyo? Hindi. Siya Diyos din ang mahintil. Tayo, hindi tayo Hudyo, hintil tayo. Tayo mahintil na sinasabi, hintil. Oo, siya Diyos din ang mahintil. Sapagat isa lamang ang Diyos. Ang Diyos na mga Hudyo at Diyos na mga hintil ay isa. Amen. Amen mo ba? Ang Diyos na mga Hudyo at ang Diyos na mga hintil ay isa. Isa ang Diyos ng lahat. Kapwa tinuring na matuwid ang mga sumasampalata sa Kanya. Amen. Sa mga Hudyo at mga hintil, nagbabatay ang kanilang panampalataya. Amen. Ang batayan ng Panginoon sa mga Hudyo at hintil ay ang panampalataya. Kaya naging matuwid tayo sa Panginoon Diyos dahil sa ating panampalataya. Amen! Sabi ni Pablo, sa 31, walang sa isa'y balamin ang kautusan dahil sa panampalatayang ito. Hindi. Sa halip, pinagtibay pa nga namin ito. Sabi na iba, wala na daw kautusan. Basta't puro lang panampalataya. Pag manampalataya ka na,
hintayin mo lang na mamatay ka. Ibabiyahe ka ng Diyos sa langit. May kulang yun. Totoo ang panampalataya. 100% ang panampalataya na ito ang magdadala sa atin sa buhay na walangan. Pero yung wala ka lang gagawin, kulang. Kasi nilikha tayo para gumawa. Pag na-save ka ba, titingnan mo lang ba yung asawa mo, titingnan mo lang ba yung mga anak mo, titingnan mo lang ba yung mga tao, wala ka lang gagawin. Mayroon pa tayong gagawin. Mayroon tayong trabaho, dapat trabahuin. Pag naligtas ka, pamilya mo, kailangan din maligtas. Mga tao, kailangan din sila maligtas. Kaya, hindi pwede na panampalataya lang. Wala ka nang gagawin. Mayroon pa rin tayong mga gagawin. Amen. Pero walang saysay ba namin ang kautusan dahil sa panampalatayang ito? Hindi, sabi ni Pablo. Sa halip, pinagtibay pa namin. Pinagtibay pa nila yung kautusan. Kasi ang panampalataya at ang kautusan, pag pinagsama natin yan, matibay para sa atin yan. Yung panampalataya ang magdala sa atin sa paging matuwid. Ang kautusan naman ang magtuturo sa atin kung paano natin masunod ang kalooban ng Diyos. Amen mo ba? Amen. Sa Romans chapter 3 verse 20. Romans chapter 3 verse 20. Walang taong pinawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan. Sapagkat ang ginagawa ng kautusan ay ipaalam sa tao na siya nagkasala. Yan po yung gawain ng kautusan. Ipaalam sa tao na siya nagkasala. Kasi ang panampalataya, yun ang nagpapatuwid sa tao. Yun ang susi para makarating ka sa buhay na walang hanggan sa pamagitan ng panampalataya kay Kristo Jesus. Walang taong pinawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan. Sapagkat ang ginagawa ng kautusan, ipaalam sa tao na siya nagkasala. Alam nyo na yung linya ng kautusan? Ipaalam yung kasalanan. Ipaalam yung mabuti. Kasi nasa kautusan ang lahat ng kasalanan. Lahat ng paglabag. Kaya malalaman mo kapag gumagawa ka ng kasalanan sa pamagitan ng kautusan. Amen. Makikita mo agad yun. Kasi nababasa ko anong klase ng kasalanan ang nakalagay sa kautusan. Kapag nagbabasa ka ng Bible, malalaman mo yun. Kapag hindi ka nagbabasa, hindi mo alam yun. Inosente ka sa kasalanan. Kaya nga, nung dumating ang kautusan, nalaman niya ang kasalanan. Nung hindi pa dumadating ang kautusan, wala siyang alam sa kasalanan, inosente siya sa kasalanan. Amin mo ba? Amen. Nung dumating ang kautusan, nagising siya sa kasalanan. Kasalanan para ito. Kasi sinasabi ng kautusan, ito'y kasalanan. Sapagat ang ginagawa ng kautusan, ipaalam sa tao na siya'y nagkasala. Yan ang ginagawa ng kautusan. Ipakita, ipaalam ang mabuti at masama. Mamabasa mo sa kautusan yan. Kapag nagbabasa ka ng Bible, ay mahalaga na magbasa tayo ng Bible. Napakadaming kasalanan. Yung pagsuway, yung pagrebelde, ay gawa ng laman. At ang gawa ng laman ay walang lugar sa kaharian ng Diyos. Amen. Walang lugar. Hindi makapasok sa kaharian ng Diyos ang gawa ng laman. Iba ang gawa ng Diyos, iba ang gawa ng tao. Kapag nasusunod ang gawa ng tao, hindi ka makapasok sa kaharian ng Diyos. Malibang sundin mo ang gawain ng Panginoon, saka ka paintulutan pumasok sa kaharian ng Diyos. Amin ba ba? Iba po kasi ang ginagawa ng tao, iba naman ang gawain ng Diyos. Ang gawain ng tao makalaman. Yung kanyang gusto ang nasunod, makalaman. Hindi maka-spiritual. Maging spiritual ka lamang
Kung susundin mo ang Diyos, susundin mo yung kanyang kalooban, susundin mo yung kanyang utos, saka ka lamang maging spiritual, saka ka lamang maging banal. Amen. Kapag sinusunod mo na yung Panginoon sa buhay mo, saka ka lang maging banal. Saka ka lang maging totoong anak ng Diyos. Kaya yung pag-anak ng Diyos, pribilehiyo sa atin yan. Malaking pribilehiyo na tayo naging mga anak ng Diyos. At sinabi ko, lahat ng kasala, lahat ay magbabayad sa kanyang kasalanan. At ang bayan ng kasalanan, kamatayan. Kasi nagkasala ka eh. Lahat ng tao makasalanan. Kaya dahil sa kasalanan na yan, magbabayaran natin yan. Mas alam niyo ba na binayaran ni Jesus ang ating kasalanan? Kung kailangan sumampalataya ka pa sa Kanya, para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Hindi lahat tinubos. Ang mga tinubos lang ay ang mga sumasampalataya sa Kanya. Sumusunod sa Kanya. Amen. Kapag hindi ka pa sumasampalataya, hindi ka pa sumusunod sa Panginoon, wala ka pang bahagi sa kaharian ng Diyos. Amen. Amen po ba? Kaya mahalaga na makita natin na hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Sabi sa John 1:12, lahat ng tumanggap, lahat ng sumampalataya sa Kanya, lahat ng tumanggap, lahat ng sumampalataya sa Kanya, yan lang pinagkalooban niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Binigyan ka ni Kristo ng karapatan maging anak ng Diyos kapag tumanggap ka sa Kanya, sumampalataya ka sa Kanya. O hanggat hindi mo pa sa tinatanggap, hindi ka pa sumasampalataya sa Kanya, hindi ka pa anak ng Diyos. Amen mo ba? Amen. Malinaw po yun. Naambasahan natin, salita ng Diyos. Hindi salita ng tao. Mahalaga na maging basehan natin, salita ng Diyos. Hindi salita ng tao. Kasi akala ng tao, ako'y anak din ng Diyos. Ang tanong, tinanggap mo na ba si Jesus? Ang tanong, sumampalataya ka na ba kay Jesus? Bilang Panginoon, bilang tagapagligtas mo? Kung gayon, ikaw ay bibigyan ng Panginoon ng karapatang maging anak ng Diyos. Hanggat di mo pa sa tinatanggap, hindi ka pa sumasampalataya, hindi ka pa anak ng Diyos. Kasi dapat makita natin kung ano yung sinasabi ng Biblia tungkol sa pagiging anak ng Diyos. Amen. 1 Timothy chapter 1, verse 8 hanggang verse 11. Sunod-sunod na verse. Sa 8 kung umpisahan natin, alam naman natin na ang kautusan ay mabuti kung ginagamit sa tamang paraan. Mabuti daw ang kautusan kung ginagamit sa tamang paraan. Alalahanin natin na ang kautusan ay hindi ginawa para sa mabuting tao. Ang kautusan daw hindi ginawa para sa mabuting tao. Ang kautusan daw hindi ginawa para sa mga sumusunod sa utos ng Diyos. Ang kautusan ay ginawa para sa alin? Sa mga walang kinikilalang batas. Ang kautusan ay ginawa para sa mga kriminal. Ang kautusan ay ginawa para sa hindi kumikilala sa Diyos. Ang kautusan ay ginawa para sa mga makasalanan. Ang kautusan ay ginawa sa mga lumapastangan sa Diyos. Ang kautusan ay ginawa para sa mga walang hilig sa kabanalan. Ang kautusan ay ginawa para sa mga mamatay tao. Ang kautusan ay ginawa para sa mga pumapatay sa sariling ama at anak at ina. Ibinigay rin ang kautusan para sa mga mahilig sa kahalayan. Ibinigay rin ang kautusan sa mga nakipagtalik sa kapwa lalaki. Ang kautusan ay binigay para sa mga kidnapper. Ang kautusan ay binigay para sa mga sinungaling, sa mga bulaang saksi. Ang kautusan ay binigay para sa mga sumasalungat sa mga buting aral, hindi para sa mabuting tao. Ang kautusan ay binigay para sa mga makasalanan, para sila'y turuang sumunod. Sabi nga, tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan. Totoo yun. Para pasundin sa utos ng Diyos. Amen. Kapag sumusunod ka na, kapag natubos ka na sa kasalanan, kasi ang hindi nakasunod sa kautusan ay nasa ilalim ng curse ng sumpa.
Kaya tinubos tayo doon ng Panginoon para pasundin tayo sa kautusan. Para makita natin yung kasalanan. At sinasabi ng kautusan, yung mabuti at kasalanan. Pag nakita mo na yun, kailangan ka na sumunod sa kautusan. Hindi pwedeng baliwalain natin ang kautusan. Kasi ang kautusan ang nagtuturo sa atin, nagpapakita kung paano ang gumawa ng mabuti, paano ang kasalanan. Amin ba ba? Hindi pwedeng baliwalain ang kautusan. Napakahalaga ng papel na ginagamparan ng kautusan sa ating mga buhay. Ito yung araw natin, ito yung kumpas natin para malaman natin ang kalooban ng Diyos. Amen. Amen ba ba? Kung wala ang utos, ano gagawin natin sa mundo? Kanya-kanya tayo? Walang direksyon? Kaya dahil sa utos, pinag-iisa tayo sa pagsunod sa Diyos. Dahil sa utos, pinag-iisa tayo para sundin ang kalooban ng Diyos. Amen po ba? Amen. Kung walang utos, maaaring wala tayo dito. Maaaring kanya-kanya tayo. Kanya-kanyang lakad. Kaya dahil sa utos, pinag-isa tayo. Ano lang araw ng linggo. Pag naisip natin araw ng linggo, araw ng pagsamba, nandito tayo lahat. Lord's Day. Yan ang mga sumusunod sa utos ng Diyos. Amen. Bagamat ang Diyos ang gumawa ng lahat ng araw. Pero may mga espesyal na araw siyang ginawa. Pinaging banal. Pinagpala. Ito ngayong araw ng pampitong araw para sa atin. Kaya mahalaga yung paggalang sa Diyos. Mahalaga na ginagalang natin ang Diyos at ginagalang din natin yung kanyang kautusan. Amin mo ba? Mahalaga yung pagkatakot sa Diyos. Hindi yung lahat ng araw iyo. Amen. Lahat ng araw iyo. Wala ka nang itinira sa Diyos. Dadating ang panahon ng pagsusulit sa Panginoon. Hindi ka magsusulit sa tao, sa Diyos ka magsusulit. At kapag dating ng pagsusulit, yung mga makasalanan hindi makatingin sa Panginoon. Amen ba ba? Kaya itinuturo natin yan sa inyo, tinuturo natin sa lahat ng tao. Na dapat magkaroon ng paggalang sa kautusan ng Diyos. Hindi dapat binabaliwala ang utos. Kasi ang utos ang nagtuturo sa atin sa isang direksyon. Amen. Isang direksyon ng pagkilala sa Diyos. Kaya alam nyo, ang kautusan hindi ang ginawa sa mabuting tao. Ginawa yan sa makasalanan. Para sila'y pasundin. Para sila'y magsisi. At talikuran ng kasalanan. 1 Timothy, chapter 1, verse 8 hanggang verse 11. Ginawa ang kautusan para sa mga makasalanan. Sa mga walang kinikilalang batas. Sa mga di kumikilala sa Diyos, sa mga makasalanan, sa mga lumapastangan sa Diyos, sa mga walang hilig sa kabanalan, sa mga mamatay tao, sa mga pupatay ng saling ama't ina. Ibinigay rin ang kautusan para sa mga mahilig sa kahalayan, sa mga nakipagtalik sa kapwa lalaki, kapwa babae. Ibinigay rin ang kautusan para sa mga kidnapper, sa mga sumasalungat, sa mabuting aral, sa mga bulaang saksi. Ang kautusan ay binigay para sa lahat na sumasalungat sa mabuting aral. Kapag nalaman mo na yung kautusan, kailangan ka na sumunod sa Panginoon.
Amen. Kasi ito yung magdadala sa atin sa tamang direksyon ng buhay. At ang dulo nito ay kapayapaan at pagtatagumpay. Amen. Amen ba? Kaya binigay yun kay Pablo. Ang aral ng magandang balita ay pagkatiwa sa akin ng maluwalhati at mapagpalang Diyos. Maluwalhati at mapagpalang Diyos. Dito sa 1 John chapter 5, verse 2 hanggang verse 5. Unang Juan, 1 John chapter 5, verse 2, verse 5. Sunod-sunod na verse. Ito ang palatandaan iniibig natin ang anak ng Diyos. Mayroong palatandaan kung paano natin ibigin ang anak ng Diyos. Si Kristo ang anak ng Diyos. Kung iniibig natin ang Diyos. At tinutupad ang kanyang mga utos. Yun yung palatandaan. Na iniibig natin ang anak ng Diyos. Kung iniibig natin ang Diyos. Ang pag-ibig natin sa Diyos, pag-ibig din natin sa anak ng Diyos. At pagtupad sa kanyang mga utos. Amen. Yan ang palatandaan. May pag-ibig tayo kay Kristo, sa anak ng Diyos. Sapagat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay tumutupad sa kanyang mga utos. Ang tunay daw na pag-ibig sa Diyos ay may pagtupad sa utos ng Diyos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Kapag iniibig mo ang Diyos, mahirap ba sundin ang utos ng Diyos? Kapag mayroon kang pagmamahal sa Diyos, mayroon kang pag-ibig sa Diyos, hindi mahirap sundin ang utos ng Diyos. Mahirap lamang sundin ang utos ng Diyos kapag wala kang pag-ibig sa Diyos. Mahirap sundin kapag wala kang pananampalataya sa Diyos. Napakahirap sumunod sa Panginoon. Parang gulong ng traktora. Nakita lang ng gulong ng traktora, ang kunat. Gano'n ang taong walang pag-ibig sa Diyos. Pero pag may pag-ibig ka sa Diyos, magawa mong sundin ang kanyang utos. Napakagaan lang. Amen. Napakagaan lang sumunod sa Panginoon kapag may pag-ibig ka sa Diyos. Pag may paggalang ka sa utos ng Diyos, napakagaan lang sumunod. At mayroon pang kagalakan sa pagsunod sa Kanya. Kaya nag-umpisa tayo sa kautosan. Alam niyo ano unang panahon? Yung mga hindi sumunod sa utos ng Diyos, Malaki 3:8, Malaki 3:9, yung handog, yung ikapo, hindi nila ibinigay, hindi nila ibinalik sa Diyos. Sinumpa sila ng Diyos. Tandaan natin, hindi na pala sa Kristo para pawalang bisa ang kautosan. Na pala sa Kristo para tuparin ang kautosan. Ang utos ng pag-ikapo at paghandog na pakahalaga. Hindi lang ikapo ang binabayaran natin, kundi pati paghandog. Binabayaran natin yung kasalanan ng ating mga ninuno at magulang. Dahil sa kanilang pagsuway sila sinumpa ng Diyos. Alam mo yung mga sinumpa na ng Diyos, hindi nakapasok sa langit. Maliban sa mga nagsisi talaga sa kanilang kasalanan. Kaya yung kasalanan nila, binabayaran natin sa panahon natin ngayon. Pinagsisihan natin. Kinikilala natin na ito'y kasalanan sa Diyos. Kasi hindi man inalis yung ikapo at paghandog. Nandiyan pa rin sa bagong tipan. Kaya may bisa pa rin yan. Kapag sinuway mo, nandoon pa rin yung curse, nandoon pa rin yung sumpa. Kasi hindi nila ibinalik yung kanilang ikapo at handog sa Diyos. Sinawalan sila ng paggalang sa Diyos. Nawalan sila ng kaalaman dahil sa kasalanan. Nalambungan ang kanilang mata, isip at puso ng kasalanan. Kaya sinumpa sila ng Diyos. Amen pa ba? Nasabi ng Lord, dalhin sa kanyang bahay. Alam ba napakahalaga ng bahay ng Diyos? Amen. Maraming benepisyo ang bahay ng Diyos. Dito tayo umupo, nakikinig ng minsay, ng aral ng Panginoon para sa buhay na walang hanggan.
Dito tayo natututo ng mga aral ng Panginoon. Maraming mga benepisyo ang bahay ng Diyos. Marami tayong mga kailangan i-survive. Alam na po niyo yan kung nakikinig kayo ng announcement natin. Amen. Kaya dapat marunong tayong magmahal sa bahay ng Diyos. Dapat nandun yung ating pakipag-isa. Magkaisa, magkasama, magkatuwang. Kasi tayo pamilya ng Diyos. Kung mahal ng Diyos ang kanyang bahay, dapat mahal din natin bilang mahal ng Diyos ang bahay ng Diyos. Amin po ba? Amen. Kung ano nakikita natin na pinahalagahan ng Diyos, dapat pahalagahan din natin. Mahal ng Diyos sa kanyang bahay, mahalin din natin. Pinahalagahan ng Diyos sa kanyang bahay, pahalagahan din natin. Hindi tayo naulanan. Hindi tayo nainitan. May ceiling fan pa tayo. Amen. Yan ang mga benepisyo noon. Naupo tayo, nakikinig tayo, natututo tayo. Amen. Nakasigurado tayo sa buhay na walang hanggan. Dahil tayo sumampalataya kay Kristo. Aniwala tayo kay Kristo na siya'y binuhay ng Diyos. At ang sabi ng Biblia, hindi mapapahiya ang sinumang may panampalataya sa Kanya. Amen. Kaya napakahalaga ng pagtiwala sa Panginoon. Amen. Sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay tumutupad sa kanyang mga utos at hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Kapag mayroon ka pag-ibig sa Diyos, hindi talaga mahirap. Ako nga, kahit 20 yung dumating, 50 ang dumating, 100 ang dumating, hindi makakaligtas yung aking bahagi sa Panginoon. Ibinabalik ko sa Lord yung kanya, yung pag-aari ng Diyos. Nandun yung aking katapatan. Nandun yung aking pagintotoo. Amen. Kaya ang gusto na nun maging totoo tayo sa Kanya, maging tapat tayo sa Kanya. Huwag natin baliwalain ang utos ng Diyos. Amen. Huwag natin baliwalain. Pahalagahan natin ang mga kautusan ng Panginoon. Kasi ang magbibinipisyo na ito ay tayo rin. Kung ngayon nakipagbaka tayo sa buhay na ito, darating ang takdang panahon ng buhay at kapayapaan ay ating matatamasa. Ang kaluwalhatian na pinahatian tayo ng Lord ng kanyang kaluwalhatian. Ang pagsunod sa Panginoon may sakripisyo. Tandaan natin, ang Diyos ay nagsakripisyo ng kanyang anak. Nung ibinigay niya si Kristo, napako sa krus, sobrang paglalapastangan ng mga makasalanan, dinuraan, sinuntok, sinipa, nilagyan ng tinig. Habang tinitingnan ito ng Diyos, tiniis niya para sa ating kaligtasan. Amen. Sakripisyo talaga. Si Abraham, sa Genesis, chapter 22, verse 12, sinakripisyo niya si Isaac. May sakripisyo talaga ang pagsunod sa Panginoon. Nung saksakin na niya si Isaac, sabi ng anghel, huwag mong saktan ang bata. Huwag mo siyang patayin. Ngayon ko lang nalaman na talagang handa ka sumunod sa kanya. Kaya pinagpala ng Diyos si Abraham, pinagpala ng Diyos sa kanyang lahi, pinagpala ng Diyos ang lahat ng angkan sa daigdig dahil sa kanyang pagsunod at katapatan sa Diyos. Kapag tayo naging tapat sa Diyos,
Amen. Sa ating mga paghahandog. Mayroon ding mga benepisyo yan. Hindi pwedeng hindi natin naabutin yan. Yung legacy, yung pamana. Na ituturo natin sa ating mga anak. Di ba ba? Kapag pinagpala na yung mga anak natin, tayo din ang magbibenepisyo noon. Ang Diyos hindi magpapalugi sa atin. Kung tapat tayo, mas lalong maging tapat ang Diyos. Makikita mo ang katapatan ng Diyos kapag naging tapat ka sa Diyos. Amen. Ipapakita sa iyo ng Diyos yan. Yung benepisyo ng katapatan. Ang sakripisyo ay mahalaga. Nagpapakita ito ng pag-ibig natin sa Diyos. Nagpapakita ito ng paging tapat natin sa Diyos. Nagpapakita ito ng paging totoo natin sa Diyos. Si Abel, sa Genesis chapter 4 verse 4, sinakripisyo niya ang kanyang kawan, inalagaan niya yun. Tapos kinatay at hinandog sa Diyos ang pinakamainam na bahagi nito. Amen. May sakripisyo. At ang dulo ng sakripisyo ay tagumpay. Kalwalhatian. Amen po ba? Kung baga sa panahon natin ngayon, may mga sakripisyo tayong ginagawa. Pero ang dulo nito, ang maganda nito, para din naman sa atin. Amen. Mahalaga na nagsasakripisyo tayo para sa gawain ng Diyos. Nagsasakripisyo tayo para sa Panginoon. Amen. May naramdaman natin na yung ginagawa natin ay totoo. Amen. Yung mayroong pag-ibig sa Diyos. Yung naramdaman mo na mahal mo si Lord. Kaya may sakripisyong ginagawa. Amen. Yung baga yung dalangin ko na, yung compassion ko na, Lord, pukawin mo yung kanilang damdamin. Gisingin mo yung kanilang mga damdamin, isipan at puso. Ang dalangin ko nga sa Lord, Lord, patawarin mo yung mga makasalanan. Huwag mo kaya mapahamak ang kaluluwa ng tao. Magpadala ka ng mga taong puspos ng Espiritu Santo, mga taong may matibay na panalig sa Diyos, mga taong mayroong malaking pag-ibig sa Diyos, mga taong tapat sa Diyos, mga taong handang sumunod sa salita ng Diyos. Yan yung prayer ko sa Panginoon. Puspos ng Espiritu Santo, may malaking pananalig sa Diyos, may pag-ibig sa Diyos, tapat sa Diyos, handang sumunod sa mga salita ng Diyos. Yan ay padala mo sa aming Panginoon. Yan yung kumpasyon ko, lagi kong ipaparal. Lord, huwag mong hayaan mapahamak ang mga tao. Yan naman ang gusto mo. Huwag mapahamak ang tao. Ang tao makilala ka. Ang tao sumampalasa sa iyo. Ang tao maligtas. 1 Timothy chapter 2, verse 1, verse 2, verse 3, verse 4. Yung ating pakiusap sa Diyos. Yung ating panalangin sa Diyos, yung ating kahilingan sa Diyos, yung ating pagsusumamo sa Diyos. Iligtas ang lahat ng tao. Iligtas lahat ng hari. Iligtas lahat ng may kapangyarihan. Iligtas ang lahat ng pamilya. Sapagat ang nais sa Diyos, ang tao ay huwag mapahamak. Amen mo ba? Yan ang pagsusumamo natin sa Panginoon. Yan ang ating pakiusap sa Diyos. Kasi pag ikaw ay namatay sa kasalanan, nahulog ka sa impyerno, hindi na po pwedeng ulitin yun. Isa lang ang buhay. Isa lang. Tingnan yung daliri ko. Isa lang. Hindi dalawa. Isa lang. Minsan lang tayong maglakbay sa mundong ito. At hindi na po uulitin. Ang sabi sa Hebreo 9:27, natakda sa tao mamatay minsan pagkatapos paghukom. Pagkatapos nakamatay ang paghukom na. Saglit lang na sa harapan ka na ng Diyos. Hukuman ka na ng Diyos. Amen. Pagkatapos nakamatay ang paghukom, handa ka ba sa paghukom ng Diyos? Minsan lang tayo dumaan sa mundong ito. Hindi na ulitin yun. Hindi ka na pwedeng magsisi kapag nandun ka na sa impyerno. Hindi ka na marinig ng Diyos. Kaya habang may buhay, samantalahin natin
na sumunod sa Panginoon. Amen ba? Maging tapat sa Diyos, maging totoo sa Diyos, yan po yung pagsikapan po natin. Maging banal. 1 Peter chapter 1, verse 15, verse 16. Diyos na banal na tumawag sa atin, kaya magpakabanal din tayo. Dahil siya'y banal, tayo mga tinawag niya magpakabanal din. Siya ang halimbawa ng kabanalan, magpakabanal tayo. 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. Naway panatiling banal ang buo nating katawan, espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagbarito ni Kristo. Kaya yun ang desire ko, na lahat kayo madala sa buhay na walang hanggan. Amen. Yan din yung pinagsisikapan ko. Pinakikibaka ko. Lumalaban din ako. Amen. Kailangan tayong lumaban. Kailangan natin gawin ang kalooban ng Diyos. Kasi darating ang takdaman, maraming magsusumikap, magsisiksikan na papasok sa langit. O hindi lahat papasok sa langit. Dito sa city ng Matthew verse 21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi lahat ay papasok sa hakaran ng langit. Kundi ang mga sumusunod lamang sa kalooban ng aking Ama sa langit ang papasok sa langit. Kahit tawagin mo ng Panginoon sa Kristo, kung hindi mo susundin ang kalooban ng Ama sa langit, hindi ka pa rin papasok sa langit. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Yung kautusan, kalooban ng Diyos. Yung salita ng Diyos, kalooban ng Diyos yan para sa atin. Amen. Yan ang kalooban ng Diyos, yung kanyang kautusan, yung kanyang salita, yun ang kalooban ng Diyos para sa atin. Na ating sundin. Kaya hindi lahat ang tumatawag, Panginoon, Panginoon, papasok sa langit. Hindi pahintulutan ng Diyos pumasok sa langit. Kaya kilala mo nga si Kristo. Kaya lang hindi mo naman sinusunod yung kalooban ng Ama sa langit. Mahalaga ang kalooban ng Ama sa langit. Mahalaga yung salita ng Diyos. Mahalaga ang kautusan ng Diyos na dapat sundin. Yan yung kalooban ng Diyos. Amen. Magtanong kayo, ano ba kalooban ng Diyos? Yung salita ng Diyos, kalooban niya. Yung kautusan niya, kalooban niya yan. Yan yung kalooban niya para sa atin. Kaya pagdating ng takdang panahon, Panginoon, Panginoon! Kilala kita, Panginoon. Ay ang problema, hindi mo naman sinunod yung kalooban ng Diyos. Umaasa kang langit ang punta mo. Dahil sa isip mo, langit ka. Kasi kilala mo si Kristo. Tumatawag ka sa kanya, Panginoon, kaya lang, hindi mo naman sinunod ang kalooban ng Ama sa langit. Hindi mo sinunod yung kanyang utos. Hindi mo sinunod yung kanyang salita. Kaya hindi siya pinatulot ang pumasok sa hakaran ng Diyos. Amin po ba? Dapat mapukaw ang ating damdamin. Dapat magising tayo. Ibig sabihin mo, mapukaw, gisingin ang ating damdamin, ang ating puso. Sa pagsunod sa utos. Amen? Mahalaga rin ang panampalataya. Pag pinagpartin mo yung panampalataya at pagsunod sa utos ng Diyos, napakatibay na basihan yan para tayo papasok sa langit. Amen. Minsan, ang tao ayaw maligtas kasi kapit na kapit sa kanyang relihiyon. Babaguhin ito yung paniniwala ko. Babaguhin ito yung relihiyon ko. Hindi relihiyon ang binabago sa atin. Hindi naman tayo maligtas sa relihiyon natin eh. Relihiyon ba napako sa cross? Si Kristo napako sa cross. Si Kristo ang tumubo sa atin, hindi relihiyon. Minsan nakapokus tayo sa relihiyon. Ang binabago yung puso natin, yung ating paniniwala, patungo sa Panginoon. Dinadala ang ating paniniwala at panampalataya papunta sa Diyos. Amin po ba?
Kapag binabasa mo ang Biblia, ang itinuturo ng Biblia ay puro sa Diyos papunta. Itinuturo ng Biblia ang Diyos. Kasi ang Diyos ang gumawa ng Biblia. Ang salita ng Diyos, galing yan sa bibig ng Diyos. Amin mo ba? Kaya hindi ka maliligaw. Kapag ang nangaral totoo, may ka-strictuhan yan. Tulad ni Santiago, na kapag nilabag mo yung isa, nilabag mo lahat. Nagpapakita ng ka-strictuhan ng Diyos at ka-strictuhan ni Santiago. Minsan hindi maintindihan na tao yung pag-i-stricto. Pero ang pag-i-stricto, dinadala ka sa katotohanan. Amin mo ba? Napaka-stricto naman. Kapag sinuway ko yung isa, sinunod ko yung iba, sinuway ko lahat. Ibig sabihin, napaka-stricto ni Santiago. Katulad ng pag-i-stricto ng Panginoon. Ayan, pag-i-stricto, dinadala tayo sa katotohanan. At sabi ko, yung mga profesional natin, kapag hindi ka nag-i-stricto, hindi ka interesado na matuto tinuturuan mo. Amin mo ba? Kung gusto natin matuto, kailangan natin mag-stricto. Kasi stricto ang Diyos. Ang langit ay perpekto. Walang dungis, walang kapintasan. At lahat ng papasok doon, mga sinala na po yun. Mga sinala na. Dumaan na sa matinding salaan. Hindi makapasok doon yung marumi. Hindi papasok doon yung hindi tapat. Hindi papasok doon yung hindi totoo. Ang makapasok lang doon yung mga tapat at totoo sa Panginoon. Amen po ba? Kaya bakit ikaw tumatawag ng Panginoon, hindi ka naman sumusunod sa kalooban ng sa langit? Useless ang kabalik-balik mo sa simbahan. Dapat sundin mo yung kalooban ng sa langit. Sundin mo yung kanyang utos, sundin mo yung kanyang salita. Kasi yan yung kanyang kalooban sa atin. Minsan naabuso ang kautusan ng Diyos. Baliwala sa tao. At wala na kapot paghandog. Yung sakripisyo natin, binabaliwala ito ng tao. Naging panatag at huwag kang maging panatag sa iyong sarili. Ang gagawin mo, mag-uumpisa ka sa pagiging totoo sa Diyos. Mag-uumpisa ka sa pagiging tapat sa Diyos. 2025 na. Nung hindi tayo manampalataya, hindi tayo sumusunod. Ngayon pa bang anak ka ng Diyos? Anak ka na ng Diyos, kaya hindi ka pa rin ba sumusunod? Amen. Dapat may pagbabago na, malaki na dapat ang pagbabago. Dapat born again ka na, spirit. Sabi ng Lord, sa John 3:3, kapag hindi ka na born again, hindi ka makapasok sa kingdom. Kailangan ipanganak ka sa espiritu. Ang born again di relihiyon, kundi kapanganakan sa espiritu. Kung paano tayo pinanganak ng nanay natin, kailangan din tayo may panganak ng Diyos sa espiritu. Tayong lahat dumaan sa ating kapanganakan sa nanay natin sa pisikal. Kailangan tayo may panganak din sa spiritual na bagay. Amin ba ba? Ang Diyos na ang anak din ng mga taong spiritual. Kung paano kayo panganak ng nanay mo sa pisikal, ang Diyos na ang anak din ng mga taong spiritual. Kapag hindi ka naipanganak sa espiritu, hindi ka makapasok sa kingdom ng Panginoon. Amin mo ba? Amen! Ang pag-born again diyan, relihiyon. Spirit yan. Amen po ba? Tingnan mo yung mga naipanganak. Tingnan mo yung katabi mo. Kung talagang totoong anak na ng Diyos yan. Kamukha ba? Kahawig ba? Kaisa ba sa Espiritu? Nakapokus ba sa Diyos? Yung ating pakikinig? Makilala mo naman kapag ka-Espiritu mo eh. Panatag siya. Nandyan siya.
nakikinig siya, natututo siya, lumalago siya. Amen. Kaya mahalaga ang panampalataya. Ito yung nagpapatuwid sa atin sa paningin ng Diyos. At ito yung magdala sa atin sa buhay na walang hanggan. Mahalaga rin ang kautusan. Kasi ito yung guide natin para makilala ang mabuti at masama. Hindi pwedeng puro panampalataya lang. Kailangan din ang pagsunod sa kautusan ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Sa hapong ito, dadakilain at si Lord. Parangalan at si Lord. Magpupuri tayo sa hapong ito sa Panginoon. Awitan natin siya. Samahan tayo ng Panginoon, yung ating prayer at worship sa kapanalod ng power, yung ating panalangin sa kapanalod ng bisa, yung salita ng Diyos sa kapanan kanyang kapangyarihan. Pukawin tayo, gisingin tayo ng salita ng Diyos. Ma-realize natin ang kasalanan. Makita natin yung kasalanan. Pagsisihan natin yung kasalanan. 2025 na. Noong hindi pa tayo manampalataya, hindi tayo sumusunod. Ngayon, manampalataya na tayo. Ngayon, anak na tayo ng Diyos. Dapat may pagbabago na. Amen ba ba? Dapat sumusunod ka na sa Panginoon. Sabi sa Hebrews chapter 3, kapag narinig mo ang tinig ng Diyos, huwag patigasin ang puso. Kasi pag tumigas ang puso, talagang matigas na, hindi na talaga susunod yan. Kapag narinig mo ang tinig ng Diyos, huwag patigasin ang puso. Kasi yung 10 tribes hindi nakapasok sa Kanaan, sa Promised Land. Dalawa lang nakapasok. Si Joshua at si Caleb lang. Pansinin po yun. Sana punta yung 2 tribo. Kasi 12 tribes yun eh. 12 prinsipe ni Jacob. Dumami naging milyon. Sayang yung kaluluwa ng 10 tribo. Hindi nakapasok dahil sa kawalan ng panampalataya sa Diyos. Hindi sumunod sa utos ng Diyos. Kaya nagalit sa kanila ng Diyos. Itinakwil sila ng Diyos. Ang paniniwala nila, sa Diyos pa rin sila. Pero ang tanong, hindi na sila sumusunod. Wala na silang panampalataya. Kaya hindi sila nakapasok. 2 lang nakapasok. Kaya dapat lahat tayo makapasok sa pangako ng Diyos. Amen! Wala dapat maiwan. Huwag bitiwan ang panampalataya. Huwag baliwalain ang kautusan ng Diyos. Sundin ang utos ng Diyos. Kahit istrikto. Para naman sa atin yun. Minsan nakapakinig tayo sa YouTube. Napaka-istrikto naman itong pastor na ito. Ipinapahiya kami. Alam niyo ba kung naintindihan na natin yung pag-istrikto, dinadala tayo sa katotohanan. Sa mga mababaw, talagang batitisod sila. Minsan itinuturo yung prosperity. Ayaw paniwalaan yung prosperity. Paano daw kung hindi mangyari? Mangyayari yun kung naniniwala ka. Kasi totoo ang Diyos. Yung Deuteronomy 8, verse 17-18, yung pangako ng Diyos kay Abraham, Isaac at Jacob na kayamanan, kalakasan, kakayanan, kalakasan, kayamanan, ulit-ulit yun. Prosperity yun. Yung Joshua, chapter 1, verse 8, huwag mong kaligtaan basahin ang aklat ng kautusan, bulay-bulayan araw at gabi, para matupad mo sa lahat na nakasulat doon. Sa kayong giginhawa ka, sasagana ka, at magtatagot. Prosperity yun. Nasa Biblia ang prosperity. Matthew chapter 6, verse 33, unahin mo ang kaharian ng Diyos. Mamuhay ka sa kalooban ng Diyos. Lahat ng bagay dadagdag lang. Pagkain, inumin para may financial. Prosperity yun. Tapos i-reject mo yung prosperity. Nasa Biblia. Yung idadagdag lang yung pagkain, inumin para may financial. Di ba prosperity yun? Kasaganaan. Pagtatagumpay. Amen. Paano daw kung hindi mangyari? Kasi yun na walang panampalataya, hindi talaga mangyari yun. Kung sa may panampalataya, tulad ni Abraham, nagtiis 25 years bago mangyari.
Kaya mo ba maghintay ng 25 years? Kahit ugod-ugod na, hindi nang hinaan pananampalataya. Bagkus, nagpuri, pasalamat sa Diyos. Nagtiwala siya na tutuparin ng Diyos ang pangako sa kanya. Ganun ang tunay na pananampalataya. Kahit ugod-ugod ka na, mangyayari pa rin ang pangako ng Diyos. Amin po ba? Huwag kang bibitaw sa pangako ng Diyos. Panghawakan mo yung pangako ng Diyos. Kasi totoo ang Diyos. Yan ang totoong pananampalataya. Hindi bumibitaw. Hindi nanghihina. Para maging malakas ka, lagi kang manalangin sa Diyos. Lagi kang maging-ugnayan sa Diyos. Lagi kang magpapuspos ng Espiritu ng Diyos. Amin po ba? Lagi kang mag-pray. Lagi mong ulit-ulitin yung pangako ng Diyos. Totoo ka, Panginoon. Totoo ka, Panginoon. Yan ang totoong pananampalataya. So yung hindi mananampalataya, kaya sabi, hindi mangyayari. Talaga, hindi talaga mangyayari sa yan kasi hindi ka naman talaga naniniwala. Alam mo ng Diyos yan, hindi ka naniniwala. Amen. Kung pa sa mga naniwala, hindi man mangyari sa iyo, sa mga anak mo mangyari. At hindi pabayaan ng Diyos na wala ka sa mundo, hindi mo maranasan yun. Amen. Kaya ang pagsunod sa Lord may sakripisyo. Pagpapakita ng ating pagmamahal, pagpapakita ng ating kasapatan, pagpapakita ng pangitutunan sa Diyos. Tayo awit sa Panginoon. Ganyan katotoo ang Diyos. Totoong-totoo siya. Tapat na tapat siya sa kanyang salita. Ganun mo pang hawakan ang pangako ng Diyos. Huwag kang bibitaw sa iyong pananampalataya. Paniwalaan mo ang salita ng Diyos. Lord, I pray, pagpalain mo ang pangaral ko. Pagpalain mo ang himpapawid. Kumalat ang iyong salita. Pagpalain mo ang internet, kumalat ang iyong salita. Pagpalain mo ang YouTube, ang Facebook, lahat sa tagapanood, tagapakinig natin, dito sa loob ng sambahan ito, mag-umpisa ang pagpapala mo, Panginoon. Mag-umpisa ang pananampalataya. Mag-umpisa ang pagsunod sa utos mo. At ito ikakalat sa amin, Panginoon. Sa pamagitan ng internet, pamagitan ng himpapawid, ng YouTube, ng Facebook. Kung pagkalooban mo kami ng radio, television, madagdagan ng pagkalat ng iyong salita, Panginoon. Pagpalaganap ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon. Kami magpupuri sa iyo sa hapong ito. Tanggapin mo yung aming pagpupuri. Maparangalan ka namin, maluwalhati ka namin. Tanggapin mo ng power mo yung aming panalangin at pagpupuri. Tanggapin mo ng kapangyarihan mo yung salita mo at bisa. Tanggapin mo ng kapangyarihan mo yung aming panalangin. Pagtugon mo sa aming mga prayer. In Jesus' name. Patan mo, O Diyos, tunay at dakila. ang pag-ibig mo, wagas at walang Tayo awit sa Panginoon. Awitan at silod. aking puso, sa aking buhay, papuring pagsambay alay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso,
sa aking buhay. Papuri pagsambay ialay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman. Luwalhatin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Awit at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Maging tapat tayo sa ating mga commitment sa Lord. Maging tapat tayo sa ating mga pangako sa Diyos. Buti mo, dahil pinagpapala ng Diyos ang taong tapat sa Kanya. Pinagpapala ng Diyos ang taong totoo sa Kanya. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawit kita at purihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Yes! Hallelujah! 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 Kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa Ako po'y mananalangin ng pagsuko sa Diyos. Ano man
Alam ko na malimit tayo magkulang, malimit tayo magkasala. Huwag niyo ay matanim sa puso niyo ang kasalanan. Mag-ugat sa puso niyo ang kasalanan. Kalan, pawiin agad yan ng Panginoon. Huwag niyo ay tubigas ang inyong puso. Pag narinig niyo ang tinig ng Diyos, huwag patigasin ang puso. Katulad sa kanila, sa Hebrews chapter 3, na itinakwil ng Diyos dahil sa kawalan ng panampalataya sa Diyos. Ipahayag agad ang kasalanan. Aminin agad ang kasalanan. Kasi ang Diyos ay handang magpatawad. 1 John 1, chapter 1, verse 9. Kung ipapahayag natin ang ating kasalanan, banal at tapat ang Diyos na tayo patawarin. Sapagat siya'y matuwid at tayo handang patawarin sa ating mga kasalanan. Ako po'y manalangin. Sumunod kayo sa maiksing panalangin. Basta sumunod na kayo may gagawin ng Diyos sa inyo. Kailangan maging malinis ang ating mata, maging malinis ang ating isip, maging malinis ang ating puso, maging malinis ang ating bibig, maging malinis ang ating kamay, maging banal tayo sa harapan ng Diyos. Dahil ang Diyos na tumawag sa atin ay banal. 1 Peter chapter 1, verse 15, verse 16. Ako po'y manalangin. Sabihin natin, Panginoon, patawad po sa aking pagkukulang, sa aking mga kasalanan. Patawad po sa kasalanan ko, sa isip, sa salita at sa gawa. Patawad po sa aking pag-iimbot. Patawad po kung hindi ko binabalik sa iyo ang aking kapot handog. Patawad po kung hindi ako tapat sa commitment ko sa iyo. Patawad po sa takot. Patawad po sa pag-alinlangan. Patawad po sa aking pagsinungaling. Sa lahat ng aking nagawang pagkasala, linisin mo yung puso ko. Hugasan mo ako ng balang dugo na tumumbo sa aming kasalanan. Dugo na makapangyarihan. Dugo ni Kristo. Dugo na makapangyarihan. Patawad po sa pagmamataas ko. Patawad po sa hindi ko pagsuko ng buhay sa iyo. Patawad po sa pag-alinlangan ko. Sa kawalan ko ng panampalataya, patawad po. Ano mang karumihan ko, linisin mo, Panginoon. At kung hindi mo pa tinatanggap si Kristo bilang payong tagapagligtas, kung ikaw nakinig sa internet, Facebook, YouTube, kayong papawid. Ito yung time ng kaligtasan. Hindi bukas. Hindi sa sunod na araw. Kundi ngayon ang kaligtasan. Sabihin mo, Panginoong Hesus, naniwala ako sa iyo. Naniwala ako na ikaw namatay. Naniwala ako na ikaw nabuhay, binuhay ka ng Diyos. Sumasampalataya ako sa iyo. Sa oras na ito, binubuksan ko ang puso ko para sa iyo. Pumasok ka sa puso ko. At ikaw ang nagawin kong Panginoon bilang tagapagligtas sa aking buhay. Panginoong Hesus, salamat po sa kaligtasan. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Nabigay mo sa akin. Salamat po. I-receive natin ang lahat ng pangako ng Diyos. Lahat ng mabagitin ko i-receive nyo. Tanggapin nyo sa inyong buhay. I-receive nyo yung kaligtasan ng inyong kaluluwa, kaligtasan ng inyong pamilya. I-receive nyo yung kasaganaan, yung pagpapala ng Diyos. I-receive nyo yung kalakasan ng bayan, kalakasan ng inyong pamilya. I-receive nyo yung pagtatagumpay ninyo, pagtatagumpay ng inyong pamilya. I-receive nyo yung proteksyon ng Panginoon sa inyong buhay, sa inyong pamilya. I-receive nyo. I-receive nyo rin yung healing. I-receive nyo rin yung miracle. I-receive nyo rin yung deliverance. I-receive nyo rin yung parata ilagay sa inyong puso ng Diyos. I-receive nyo rin yung pag-ibig sa Diyos. I-receive nyo yung katapatan sa Diyos. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Receive.
Healing, receive. Miracle, receive. Deliverance, receive. Receive, receive. Holy Spirit, receive. Receive, receive. Receive, receive. Hallelujah. I-receive natin ang kaligtasan natin. Ulitin ko. I-receive natin ang kaligtasan ng ating pamilya. Yung kaluluwa natin, kaluluwa ng ating pamilya. I-receive natin ang kasaganaan halos. I-receive natin yung tagumpay na pa. I-receive natin ang kalakasan na pa. Kalakasan natin pamilya. I-receive natin yung proteksyon ng Lord sa ating buhay. I-receive natin yung proteksyon na doon sa ating pamilya. I-receive natin yung healing sa may sakit. I-receive natin yung miracle. I-receive natin yung deliverance. I-receive natin ang revival sa panampalataya. I-receive natin ang pag-ibig ng Diyos. Ilagay sa puso natin. I-receive natin yung katapatan ng Diyos. Ilagay sa puso natin. Receive, 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 receive. Receive, receive, receive. Receive in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, ibukas mo ang langit para sa amin. Pagpalain mo yung mga tapat sa iyo. Pagpalain mo yung mga totoo sa iyo, Panginoon. Maging yung mga hindi totoo, hindi tapat, pagpalain mo rin sila. I-bless mo sila, Panginoon. Buksan mo ang mga bintana ng langit para sa amin. Yung mga tapat sa kalang ikapo paghahandog. Mga tapat sa kalang pagpiplits. Tapat sa kalang mga commitment. I-bless mo, Panginoon. Pagpalain mo, Lord, ang buwan na. Duplihin mo, triplihin mo yung blessing nila, Lord. Salamat, salamat. Sa pagtugon mo ng panalangin namin. Salamat, salamat. Sa pagtugon mo ng aming mga panalangin at pagpupuri. In Jesus' name. 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 Amen. 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 Purihin ang Panginoon.